Isang magandang araw sa inyo mga mag-aaral mula sa St. Martin, Blessed Jordan at St. Peter. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang ating panghuling aralin para sa ikatlong markahan ng Filipino 9. Para sa panitikan natin, pinag-usapan natin ang kwento, ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono o mas kilala sa India bilang Simhasana Batisi. At sa huling bahagi ng ating discussion ngayong araw, pag-uusapan po natin ang ating panghuling topic o huling paksa para sa lesson na ito. At ito ang tinatawag nating mga pang-abay. Magsimula na po tayo. Para sa ating panitikan, sa mga nandoon nung pinanood at pinag-usapan natin to sa ating discussion, narito yung mahalagang tanong na kailangan na masagot po natin. Ito ang tanong na, ano ang itinuturing mong pinakamahalagang yaman? At bakit mo nasabi na pinakamahalaga ito? Para doon sa mga nandoon noong discussion po natin, marahil ay nausisat, kumbaga parang na-internalize, na-realize sa pamamagitan ng ating reflection kung ano nga ba talaga yung totoong yaman dito sa mundo. At sana yung aral po ng kwentong ito ay huwag niyo pong kakalimutan o yung mensahe ng kwentong ito ay huwag niyo pong kakalimutan. Ngayon, punta muna tayo dun sa mga bagay na pwede nating maintindihan, maunawaan at matutunan mula doon sa bansa kung saan nagmula ang kwento po natin. So para sa kwentong Simhasana Batisi, ito po ay nagmula sa bansang India at narito ang ilang mga kaalaman na pwede nating malaman patungkol po sa kanila. Ayan ang unang kaalaman. Alam mo ba na ang India ay kailanman hindi sumakop ng kahit anong bansa sa loob ng kanyang 100 years o 100,000 taon niyang kasaysayan? Sumunod, ang bansang India rin ang nakaimbento ng ating paraan ng pagbibilang o asignaturang algebra, trigonometry, maging ang calculus. At batay din sa kasaysayan, sinasabi na sa India matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamatanda at patuloy na lumalagong sibilisasyon. Patunay lamang ang mga kaalaman na ito na ang India ay isang bansa na mayroong malawak na kabihisnan o kaalaman. At pagdating din sa India, ito yung mga tao noon, meron silang tinatawag na mga varnas o sa English, ito yung tinatawag na social classes. At pagdating sa varnas o social classes sa India noon, meron po tayong apat dyan. Nandiyan ang Shudra, Vaishya, Kshatriya, at Brahman. Ngayon, kung sa ating kaalaman, ang social classes o yung kaantasang panlipunan ng isang tao, dati kasi isip natin kapag ganyan parang nakabatay kung gaano kayaman o gaano kahirap ang isang tao. Pero alam nyo ba na pagdating sa India, hindi nababatay sa kayamanan. Ito pong social classes o varnas na tinatawag po nila. So alamin po natin isa-isa bakit. So dun sa pinakababa, ito yung tinatawag natin mga Shudra, sila po yung pinakamababang uri ng varnas. Ngayon, sino po ang mga taong ito? Ang mga taong ito ay yung mga ordinaryong mamamayan na kung saan nagtatrabaho, mga tao na gumagamit ng kanilang katawan para mag-labor o para na sa gayon magtrabaho, mga artisan, mga worker ang tawag po sa kanila. Ngayon, pagdating naman sa sumunod, ito yung pangalawa doon sa, ito yung mas mataas kaysa sa Shudra. Ito yung tinatawag po nating Vaishya. Ang Vaishya naman, sila yung Varnas na kung saan tinuturing ng mga profit minder o di naman kaya mga negosyante. So kapag meron kang business noon, maaari ka may classify o mauri sa Varnas na tinatawag nating Vaishya sa kanila. Sumunod sa Vaishya ay ang sinatawag naman na Kshatriya. Ngayon, sino naman ang mga Kshatriya na ito? Pag sinabi po natin Kshatriya, sila naman yung mga leaders. Ano yung mga halimbawa ng mga leaders na yan? Yan yung mga halimbawa ng mga kapitan sa bawat lugar o di naman kaya yung mga mayor sa panahon natin kung kumbaga ibabase sa current time. Sa madaling salita, pag sinabi po natin Kshatriya, sila po yung mga leaders o mga namumuno sa isang lugar o sa isang lungsod. Mga leaders ang tawag po sa kanila. At ang pinakamataas naman na uri ng Varnas sa India noon ay ang tinatawag na Brahman. The Brahman is the highest ranking Varnas o yung pinakamataas na uri ng Varnas sa India noon.
at hindi lahat ng tao ay nakakamit ang social class o yung Varnas na yan. Ngayon bakit? Kasi pagdating sa Brahman, sila yung tinuturing na mga thinkers, mga tao na gumagamit ng kanilang kaalaman para makapag-contribute o makapagbigay sa society. Sino yung mga taong yan? Halimbawa natin dyan, yung mga tinatawag na mga guru, mga Hindu priest, mga advisors, at yung mga tinatawag na intellectual leaders o yung mga philosopher po natin. Pero alam nyo ba na ang Brahman ay maaaring kahit na sabihin natin na siya yung pinakamataas, maaaring wala siyang ganoong sapat na kayamanan na material. So doon natin makikita na ang Varnas ay hindi nababase doon sa kayamanang material ng isang tao. Kasi alam nyo ba na ang pinakamataas na uri ng Varnas, halimbawa ang Brahman, ay maaaring kasing hirap lang pagdating sa kayamanan ng Shudra. So doon po natin makikita na hindi tinitignan ang aspetong kayamanan o pera noon pagdating sa Varnas. Bagkus, tinitignan dito kung ano yung nako-contribute o nag-ibibigay mo sa iyong society o sa iyong lipunan. Ngayon, ano yung kaugnayan ng Varnas na ito dito sa kwento po natin? Ayan. Dito kasi sa kwentong Simhasana Batisi, kung napanood, napakinggan o nandoon kayo nung diniscuss po natin, malalaman natin na ang bida natin dito ay isang Brahman kung saan nagkaroon siya ng isang malaking problema tungkol sa kanyang pamilya dahil nung iwanan niya mga ito, mayroong pumalit sa kanya isang masamang espiritu na nagpanggap bilang isang Brahman. Pero nasolusyonan naman, okay, ang problema na ito sa pamagitan ng tulong ng mga bata. Okay, so doon natin makikita na mga kabataan ay mayroong may tutulong sa mga nakakatanda at hindi dapat i-disregard kung ano yung idea po nila. Ang pinaka-main point o pinaka-lesson po ng aralin na ito, itong panitikan natin na Simhasana Batisi, ay yaong malaman po natin kung sino ang tunay nating kayamanan sa mundo. At sino yan? Wala yan o hindi yan nakabatay sa material na bagay, sa kayamanang material, sa pera. Ang tunay na kayamanan po sa mundo ay yung mga tao nasa paligid po natin. Halimbawa, pamilya, kaibigan, mga taong kasama po natin sa ating buhay. Sila ang may tuturing nating pinakamahalagang kayamanan. Ngayon, dako na po tayo sa ating pinakahuling topic para sa panghuling aralin po natin dito sa ikatlong markahan o third quarter ng Filipino 9. Ito po ang tinatawag po nating mga uri ng pang-abay. Ngayon, tanong ko lang, di po ba sa mga kwento, hindi po yan magkakaroon ng mga eksena kung wala pong galaw? At ang mga galaw ay yung mga salita na nagpapakita po ng aksyon. Ngayon, paano nga ba mabibigyan ng paglalarawan ang mga aksyon na ginagawa po natin? Halimbawa, ang mga aksyon na maririnig po natin sa mga kwento o mababasa sa mga libro. Ang makakapagpaliwanag po niyan sa mga aksyon na iyan ay ang tinatawag po nating mga pang-abay. So ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin ang mga uri ng pang-abay. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang pang-abay? So pag sinabi po natin pang-abay, sinasabi na ang pang-abay o adverb sa English kung tawagin ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay po nito. Sa madaling salita daw, pag sinabi po nating pang-abay, yan ay nagdi-describe o naglalarawan ng pandiwa o yung tinatawag po nating action word. Ito yung naglalarawan din ng pang-uri, mga salitang naglalarawan sa pangalan. At maaari din itong maglarawan o mag-describe ng kanyang kapwa pang-abay. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng example ng mga pangusap at tukuyin po natin kung nasaan ang pang-abay po natin. Okay? So, halimbawa, ito, meron akong isinulat. Dali lang. Ayan. Kung mababasa natin, pasensya na kung medyo malabo, ay papaliwanag ko sa inyo. Ayan. Sa unang example natin, talagang masaya si John. Talagang masaya si John. So, ayan po yung ating halimbawa. Ngayon, paano natin malalaman ang pang-abay na ginamit dyan? Tandaan, ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, action word, pang-uri, salitang nagdi-describe sa pangalan, pati na rin ng kapwa pang-abay niya. Ngayon, kung titignan natin yung example 1, talagang masaya si John. Ngayon,
mapapansin natin, ano ba yung mga, ayan, makikita natin sa example na ito. Dali, nahanap ko yung camera. Ayan. So, talagang masaya si John. Ano kaya makikita? Paano dinidescribe si John? Ayan. Tama, masaya. So, pag sinabi natin nagdi-describe sa pangalan, ayan, salita nagdi-describe sa pangalan, ang tawag po natin dyan ay pang-uri. Okay? Ngayon, kung titignan po natin, ano kaya yung salitang naglalarawan sa pang-uri po natin? O meron bang salitang naglalarawan dun sa salitang masaya? Tama, mayroon. Ito ang salitang talaga. So, ang salitang talagang, yan po ang tinatawag po nating pandiwa dahil ang ay pang-abay. Kaya, kaya yan naging pang-abay dahil yan ay naglalarawan ng tinatawag po nating pang-uri. Ngayon, paano naman maglalarawan ng pandiwa o action word ang isang pang-abay? Alamin po natin. Second example, mabilis na tumakbo si John. Ngayon, meron po ba tayong action word o salitang kilos dito sa example number 2? Pansinin po ninyo. Mayroon po ba? Ayan, mabilis na tumakbo si John. Mayroon. At ang salita na nagpapakita ng kilos dito ay ang salitang tumakbo. Tama. Yan. Kasi pag tumatakbo, tama, mayroong action kaya yan yung ating pandiwa. Pandiwa is verb, action, word. Ngayon, mayroon po bang salitang naglalarawan dito sa salitang tumakbo? Tama. Ito ay ang salitang mabilis. Kaya naman, ang salitang mabilis, ito yung ating pan-abay. Okay? Tandaan lang na pag sinabi po nating pang-abay, yan ay naglalarawan ng pang-uri, pandiwa, at minsan kapwa pang-abay ito. Halimbawa, ito yung ating pangatlong example. Tumalon ng mataas si John. Ngayon, pansinin po natin, tumalon ng mataas si John. Kung papansinin po natin, ayan, nasaan yung salita naglalarawan po natin dito? Tumalon ng mataas si John. Salita naglalarawan ay mataas. Pero pang-uri ba iyan? No, hindi yan pang-uri. Kasi hindi naman nilalarawan yan si John. Tandaan, ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan. Okay? Ngayon, mayroon po bang naglalarawan sa salitang mataas? Mayroon. Ito ay ang salitang ng. Ito yung ating pang-abay. Ito rin yung ating pang-abay. Kapwa nilalarawan ang bawat isa. Kaya ang tawag po natin dyan ay pang-abay. Okay? So tandaan, pag sinabi po natin mga pang-abay, yan ay mga salitang naglalarawan ng kapwa pang-abay, ng pang-uri, at ng pandiwa o action word. Okay? Pero kadalasan, makikita natin sa mga pangungusap, ang nilalarawan ng pang-abay ay mga pandiwa o mga action word. O sige, ngayon, para mas maintindihan po natin ang gamit ng pang-abay, pag-usapan natin, ayan, ang mga uri ng pang-abay. Ano ba ang mga uri ng pang-abay? Okay? So, kung nung grade 8 kayo, o nung mga elementary days ninyo, dito sa junior high, elementary, nakikita nyo yung mga pang-abay is 5 o 6 lang. So, ngayon, daragdagan po natin. Kasi, dito, pag-uusapan po natin ang 11 o 11 na uri ng pang-abay. Ano po yung 11 na iyan? Kaya ng mga sumusunod. Una, pang-abay pamanahon. Pangalawa, pang-abay panlunan. Pangatlo, pang-abay pamaraan. Pang-apat, ito yung pang-abay na pang-agam. Pang-lima ay ang tinatawag na enclitic. Pang-anim ay yung tinatawag na pang-abay na benepektibo. Pang-pito ay yung tinatawag na pang-abay kosatibo. Pang-walo ay yung tinatawag nating pang-abay kondisyonal. Pang-siyam ang tinatawag nating pang-abay na panang-ayon. Pang-sampu ay ang tinatawag po nating pang-abay na pananggi. At pang-11 ay ang tinatawag po nating pang-abay na panggaano. Marahil nadaramihan kayo o medyo nalilito kayo kung paano ba ginagamit ang mga iyan. So ngayong araw po, gagawin po natin ang best natin para malaman kung paano ginagamit ang mga pang-abay po na iyan. Okay? So magsimula po tayo dun sa pinakauna, ang tinatawag nating pang-abay pamanahon. Madali lang po malaman kung paano po ginagamit yan. So simulan na po natin.
Tandaan lang na pag sinabi po natin mga pang-abay, mayroon po yung mga bagay na sinasagutan. Kung paano ginawa, paano yung ganito, paano ang ganyan. So tandaan lang na bawat pang-abay ay mayroong specific questions na kumbaga parang tinatanong sa atin. Halimbawa, dun sa pinakaunang uri ng pang-abay, ang tinatawag na pang-abay pamanahon. Tandaan nyo lang na ang pang-abay pamanahon ay nagsasaad ng panahon kung kailan ginawa ang kilos o ang pandiwa po natin. Kung kailan ginawa, kailan ginagawa, o kailan gagawin ang kilos po natin. Tinatanong nito o sinasagutan nito ang tanong na kailan. Kailan ginawa ang kilos? Okay, yan ang tinatawag po nating pang-abay, pamanahon. Tinatanong ang panahon kung kailan ginawa ang kilos. Example, ayan, ang templo sa lungsod ng Tirupati ay binuo noon pang ika-10 siglo. Ngayon pansinin nyo, nasaan kaya yung pandiwa natin dyan? Tama, ang salitang binuo. Ngayon, pansinin dyan kung nasaan ang sumasagot sa tanong na ano. Kailan. Tama, ito yung noong pang ika-10 siglo. So it means, ito po yung tinatawag po nating pang-abay na pamanahon kasi sinasagutan ang tanong na kailan. Kailan binuo? Ika-10 siglo. Yan po yung ating pang-abay na pamanahon. Sumunod, manunood kami bukas ng pagtatanghal sa Filipino. Ngayon, pansinin, nasaan muna yung pandiwa o yung action word natin dyan? Tama, ito yung salitang manunood. Ngayon, pansinin po natin, manunood kami bukas ng pagtatanghal sa Filipino. Nasaan kaya dyan ang sumasagot sa tanong na kailan? Kailan manunood? Kailan ang panahon kung kailan manunood? Ito yung salitang bukas. Di ba? So, sinasagutan yung tanong na kailan manunood, kaya naman ang salitang bukas, yun yung ating pang-abay na pamanahon. Kasi sinasabi kung kailan gagawin, ginagawa ang pandiwa natin. Okay? So next, example number 3. Tuwing Pasko, kami ay nagkikita-kita. Ayun, tandaan ha, pag sinabi natin pang-abay, pamanahon, sumasagot sa tanong na kailan ginawa ang pandiwa. So dito sa number 3 example natin, nasaan kaya yung pandiwa po natin? Action word. Tama, nagkita-kita. Ngayon, tignan po natin, nasaan ang sumasagot sa tanong na kailan? Okay, ito yung tuwing Pasko o Pasko. So it means, ito yung sumasagot sa tanong na kailan ginawa yung pandiwa, which is nagkita-kita. Ito yung tuwing Pasko. Huwag nyo lang kakalimutan, pag sinabing pang-abay pamanahon, sumasagot sa tanong na kailan ginawa ang pandiwa. Next, punta naman tayo sa susunod. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang uri ng pang-abay. Ito naman yung tinatawag na pang-abay panlunan. Kung yung pang-abay pamanahon, sinasagot ang tanong na kailan. Kailan ginawa ang pandiwa, kailan ginagawa ang pandiwa, o kailan gagawin ang pandiwa. Ngayon naman sa pang-abay panlunan, ito yung sumasagot naman sa tanong na saan. Saan ginawa ang pandiwa, saan ginagawa ang pandiwa, o saan gagawin ang pandiwa natin. So basically, pag sinabi po nating pang-abay panlunan, sinasabi lang nito kung saan nangyari yung action po natin. Okay? So para po sa example natin, tignan natin yung mga nasa screen. Unang example, sa India matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon. Ngayon, tignan muna natin kung nasaan yung ating pandiwa o yung action word. Okay, so yung action word po natin ay ang salitang, ayan, matatagpuan. Ngayon ang tanong, no? Ano naman kaya yung sumasagot sa tanong na saan dyan? Saan matatagpuan? Tama, very good. Ibig sabihin, sa India. So it means, ang salitang sa India, ito yung sumasagot sa tanong na saan ginawa ang kilos, which is matatagpuan, kaya naman yan yung ating pang-abay na panlunan. Next example, naglilinis sa loob ng bahay si ate. Ngayon, pansinin po muna natin,
Nasaan ang ating pandiwa o yung action word natin sa example na ito? Tama, naglilinis. Di po ba pag naglilinis mayroon tayong action na ginagawa? Gumagalaw. Salitang kilos, naglilinis. Yan yung pandiwa natin. Ngayon, tanong, para makita ang pang-abay panlunan, saan ginagawa o ginawa ang pandiwa? Saan naglilinis? Tama, very good. Ibig sabihin, ang pang-abay panlunan po natin ay sa loob ng, ayan, sa bahay. Okay? So, kaya yan naging pang-abay panlunan, ang salitang bahay, dahil sinasagot niya ang tanong na saan ginawa ang pandiwa. Naglilinis? Saan? Sa loob ng bahay. Okay, very good. Ngayon, next naman po tayo. Kina Arthur muna ako pupunta. Kina Arthur muna ako pupunta. Alamin muna natin kung nasaan yung pandiwa o yung salitang kilos natin. Nasaan ang salitang kilos? Tama, pupunta. Ngayon, tignan naman po natin kung nasaan pang-abay panlunan. Okay? Kina Arthur. Okay, so saan pupunta? Kina Arthur. So it means, ang salitang kina Arthur, siya yung sumasagot sa tanong na saan pupunta, saan ginawa yung pandiwa, kina Arthur. So yung salitang kina Arthur, yan yung ating pang-abay panlunan. Tandaan lang ha, pag sinabi po natin pang-abay panlunan, sinasagot niya ang tanong na saan. Saan ginawa, saan ginagawa, o saan gagawin ang pandiwa o yung action po natin. Okay? Next. Example, pandiwa number 3. Okay? Sorry, pandiwa. Pang-abay, ikatlong uri ng pang-abay po natin. Ito yung tinatawag naman na pang-abay pamaraan. So, kung yung pang-abay pamanahon, sinasagot ang tanong na kailan, panahon. Ang pang-abay panlunan naman, lunan, lugar. Ibig sabihin, sinasagot ang tanong na saan ginawa ang pandiwa. Ang pang-abay pamaraan naman ay sumasagot sa tanong na paano. Paano isinagawa ang pandiwa po natin. Sinasaad nito kung paano ginanap, ginaganap, at gaganapin ang kilos o yung action po. Okay? So tandaan lang, pag sinabing pang-abay pamaraan, sumasagot ito sa tanong na paano. Paano ang paraan? Paano siya ginawa? Okay? Paano nga ba ginawa ang pandiwa natin? Yan ang tinatawag na pang-abay pamaraan. So para sa mga halimbawa natin, tignan po natin yung mga example. Basahin po natin number 1. Masigasig na nilakilahok sa pagdiriwang ang mga tao. Para malaman po natin kung nasaan ang pang-abay, hanapin muna natin kung nasaan ang pandiwa po natin. Nasaan ang pandiwa o yung action word sa example number 1? Masigasig na nakilahok sa pagdiriwang ang mga tao. Tandaan, pag sinabing action word o pandiwa, salitang nagpapakita ng kilos. At ang salitang kilos natin para example number 1 po natin ay salitang nakilahok o sumama. Ayan, nakilahok means parang sumama. Ngayon, tanong, tandaan, pag sinabing pamaraan, sinasabi kung paano ginawa ang aksyon, ang pandiwa o yung kilos. Tanong, paano nakilahok? Tama, very good. Masigasig. So it means, ang salitang masigasig, yan yung ating pang-abay pamaraan. Kasi sinasagot ang tanong na paano. Paano nakilahok? Masigasig. Okay, next. Example number 2, biglang nagtakbuhan ang mga tao. Tandaan, pag sinabi po natin pang-abay pamaraan, sinasagot ang tanong na paano ginawa ang kilos. Ngayon, tukuyin muna natin sa example number 2 kung nasaan yung kilos o yung pandiwa po natin. At ang pandiwa natin sa number 2, biglang nagtakbuhan ng mga tao. Ito ay ang pandiwa ay ang salitang nagtakbuhan. Okay, yan ang nagpapakita ng action o kilos po natin. Ngayon, tanong, nasaan naman kaya ngayon ang pang-abay? Ayan, pamaraan po natin. Nasaan ang sumasagot sa tanong na paano? Paano nagtakbuhan? Okay, very good. Ito ay ang salitang biglang. Okay? Paano nagtakbuhan? Paano ginawa yung pandiwa o yung action?
biglaang o bigla. Okay, so yan po yung ating pang-abay pamaraan. Next, example number 3, niyakap ko siya ng mahigpit. Okay, niyakap ko siya ng mahigpit. Para sa example number 3, alamin po natin kung nasaan ang pang-abay pamaraan. Ngayon, tukuyin muna natin kung nasaan yung action po natin dito o yung pandiwa. Okay, nasaan ang action word? Niyakap. Tama. Ito yung nagpapakita ng action po natin. Ito yung salitang kilos po natin. Ngayon, tandaan, pag sinabing pang-abay pamaraan, sumasagot sa tanong na paano ginawa ang pandiwa. Paano niyakap? Very good. Mahigpit. So it means, ang salitang mahigpit, ito yung ating pang-abay pamaraan. Ito yung sumasagot sa tanong na paano? Paano ginawa ang pandiwa? Ang pandiwa natin sa example number 3 ay niyakap. Tanong, paano niyakap? Mahigpit. Okay? Very good. Ngayon, sana nakakasunod po ang lahat dahil punta na tayo sa pang-apat, no? Sa pang-uri o pang-abay na pang-agam, sa ika-apat na uri ng pang-abay po natin, ito yung tinatawag po nating pang-abay pang-agam. Ngayon, tandaan, pag sinabi po nating pang-agam, nagsasaad ito ng pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan. Okay? Pang-agam, agam-agam, ibig sabihin hindi sigurado o hindi tiyak. Ito ay yung mga salita na nagpapakita ng walang kasiguraduhan o hindi sigurado. So, makikita po natin dito, yan, paano dinidescribe yung isang pandiwa o pang-uri ng walang katiyakan. Okay? So, dito sa unang example po natin, marahil naging mahirap humanap ng matutuluyan noon. Ngayon, pansinin po natin, meron po tayong salitang naglalarawan dito. Ito yung tinatawag na salitang, ayan, mahirap. Okay? Mahirap. Okay. So, ngayon, ito po yung pang-uri natin. Tandaan ha, ang pang-abay, hindi lang yung dinidescribe yung pandiwa. Pwede rin siya mag-describe ng salitang naglalarawan o yung pang-uri. Okay? Ayan. So, ngayon, pansinin po natin, nasaan ang pagkagsasabi o salitang nagsasabi ng walang katiyakan dito. Okay. Ito yung salita, marahil. Okay. So, walang kasiguraduhan, kaya ang tawag natin dyan ay pang-abay na pang-agam. Okay? Ginagamit sa pang-abay pang-agam ay ang mga salitang siguro, marahil, tila. Yan yung mga salitang nagpapakita ng walang kasiguraduhan o hindi sigurado sa kilos o dun sa pang-uri po natin. Okay? So next, siguro masaya na siya sa piling ng iba. Okay? Siguro masaya na siya sa piling ng iba. Ngayon, dito sa example po natin dito, number 2, wala ulit pang diwa. Meron lang dyan ay pang-uri. Okay? At ang pang-uri natin dito, salitang naglalarawan ay masaya. Okay? Ngayon, pagkita po natin kung nasaan yung salitang nagpapakita ng walang kasiguraduhan. Okay, ito yung salitang siguro. Tandaan ha, pag sinabing pang-abay, pang-agam, ito yung mga salitang nagpapakita o nagsasaad ng pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan, hindi sigurado. Okay? Then next, example number 3, tila patuloy na ang pag-unlad ng lugar natin ngayon. Okay? So meron po tayo dito, isang salita na pang-uri. Ito yung salitang patuloy. Okay? So ngayon, nasan po dito yung nagsasaad o nagpapakita ng salitang walang katiyakan? Tama, ito yung salitang tila, hindi sigurado. Okay? So yun po yung tinatawag nating pang-abay, pang-agam. Pang-agam means agam-agam, nagsasaad ng pag-aalinlangan, walang katiyakan o hindi sigurado. Hindi sigurado sa pang-uri, hindi sigurado sa pandiwa. Pang-agam po ang tawag natin dyan. Next, panlima naman ay yung tinatawag ng mga implitic. Ngayon, tandaan, pag sinabi po natin implitic, ito rin yung tinatawag sa Filipino ng mga kataga. Okay? Mga karaniwang nakikita, mga salitang karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. Ngayon, pag sinabi po natin implitic, mga katagalan yan na walang kahulugan on their own. Wala silang meaning sa kanilang mga sarili, pero pag idinaragdag sila, nagkakaroon ng meaning ang ibang mga salita o nakapagdaragdag sila ng kahulugan.
o ng meaning sa mga pangungusap o salita. Okay? Halimbawa ng mga enclitic ay ang mga sumusunod. Ayan, ang mga salitang man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang o lang, din at rin, ba, pa, muna, pala, tuloy, ayan, naman, at saka yung daw at raw. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng example kung paano nagagamit yung pang-abay na enclitic na tinatawag natin. Tandaan, pag sinabi po natin mga enclitic, mga salita yan na walang kahulugan on their own. Okay, hindi mo sila magagamit ng mga ganyan lang. Ngayon, ang ginagawa sa mga yan, dinaragdag sila sa pangungusap para makapagbigay ng mas malawak at mas malinaw na kahulugan. Okay, halimbawa, yung example po natin ay ganito. Aalis siya. Aalis siya. Okay? Yan ang example natin. Aalis siya. Ngayon, kung gagamitan ng mga enclitic yan, kung idaragdag ang mga ilang enclitic dyan, magkakaroon siya ng iba't ibang kahulugan o meaning. Halimbawa, gamitin mo ganito. Aalis kasi, enclitic na kasi. Aalis kasi siya. Parang pinapaliwanag mo na aalis yung tao. Pero halimbawa, kung pinalitan mo yung kasi, gawin naman natin sana. Aalis sana siya. Nag-iba na yung meaning. Nag-iba na yung kahulugan. Okay? Paano kapag ganito? Aalis, kaya siya. Nagiging parang tanong. Nagiging question. Diba? So magkita natin, yung mga enclitic na yan, o yung mga kataga na yan, wala silang kahulugan on their own. Pero pag dinaragdag sila sa isang pangungusap, nakakapagbigay sila ng iba't iba at mas malinaw na mga kahulugan. Okay? So halimbawa, dun sa una, aalis, enclitic na kasi, siya. Sinasabi mo na, aalis yung tao. Sumunod, aalis, gamitin mo sana, siya. Nag-iba na yung meaning. Parang aalis na sana siya. Walang kasiguraduhan, di ba? Then next, aalis, kaya siya. O pwede mo rin to. Aalis, hindi tayo ng iba dyan. Aalis, muna, siya. Okay? Mga enclitic, mga salitang walang kahulugan, pero pag ginagamit ang mga iyan, eh kumbaga napapalawak nila yung kahulugan ng isang pangungusap o ng mga salita. Yan ang tinatawag nating mga enclitic o kataga sa Filipino. Next, pang-anim, ito naman yung tinatawag na pang-abay benepektibo. Pag sinabi naman po natin pang-abay benepektibo, pang-abay yan na nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao. Ibig sabihin, gagawin yung action para mayroong makinabang. So, pandiwa, pagkatapos nun, ipapakita kung para saan o para kanino. Benepektibo, benefit, mayroong magbe-benefit ng action. Okay, so example po natin ito. Mag-aruskado ka para sa may sakit. Mag-aruskado ka para sa may sakit. Ngayon, tignan po natin kung nasaan yung pandiwa po natin. Tama, mag-aroskaldo. Mag-aroskaldo yan. Ibig sabihin parang magluto ng lugaw. Ngayon, ginamit ang katagang para sa. Okay? Ayan, yung halimbawa, yung salitang para sa. Para maipakita kung para kanino yung action o yung kilos. Ngayon, para kanino ang action? Para sa may sakit. So it means, ito yung ating pang-abay na benepektibo. Sino makikinabang dun sa kilos? Ayan, yung may sakit. Kaya ang salitang may sakit, ito yung ating pang-abay benepektibo. Siya yung makikinabang doon sa action. Okay? Tandaan, ito yung isa sa tip pag sinabing pang-abay benepektibo. Pinangungunahan siya ng salitang para sa o para kay. Para, ibig sabihin mayroong makikinabang. Okay? So, bago yung pang-abay benepektibo o yung pagtutuko yan, lagi yung pinangungunahan ng salitang para sa, para kay, para kina. Para, kasi nagpapakita ng pagtanggap ng kilos o yung pandiwa po natin. Next example, ayan. Magnegosyo ka para sa mga bayarin mo. Okay? So, ano yung action word po natin dito? Tama, magnegosyo. Okay, ngayon tanong, para kanino?
para sa mga bayarin. Okay? So, it means, ito po yung ating pang-abay benepektibo. Ito yung tatanggap dun sa action natin na magnegosyo. Next, magbigay ka ng donasyon para sa mga mahihirap. Mahihirap ata yan. O may sakit. So, let's say, sabihin natin na may sakit. So, magbigay ka ng donasyon para sa mga may sakit. Okay? So, nasan yung action word po natin? Magbigay. Tama. Ngayon, magbigay para kanino? Para sa mga may sakit. So it means, mayroon tatanggap ng action, yan po yung ating pang-abay benepektibo. Huwag kakalimutan ha, pag benepektibo, benefit, mayroong magbe-benefit ng action. Mayroong tatanggap ng kilos. Okay? Next. Pampitong uri ng pang-abay, ito yung tinatawag na pang-abay kusatibo. Pag sinabi po natin pang-abay kusatibo, nagsasaad dito ng dahilan o cause, okay, ng pagganap ng kilos ng pandiwa. Lagi itong pinangungunahan ng salitang dahil sa, kasi nga nagbibigay siya ng dahilan o cause sa mga pandiwa po natin o yung action po natin. Halimbawa, ayan, nagkasakit ako dahil sa ibinigay na marka ni Binibining Narsisa. Nasaan yung ating pandiwa dyan? Tama, nagkasakit. Okay? Kukulayan ko ng pula yung ating pandiwa, nagkasakit. Okay, ngayon, ano yung dahilan kung bakit nagkasakit? Dahil sa, ayan, pinangungunahan na sa dahil sa binigay na marka. Okay? So it means, ito yung dahilan. Ito yung tinatawag po nating pang-abay na kosetibo. Ano yung cause? Okay? Cause, kosatibo. Okay? Dahilan. Next, example number 2. Dahil sa kanya, wala akong naintindihan sa paksang programming. Okay? Ngayon, para malaman ang kosatibo o yung pang-abay kosatibo, tignan mo natin kung nasaan ang pandiwa. Nasaan ang pandiwa? Very good. Naintindihan. Ngayon, anong dahilan o walang naintindihan? Ayan. So, nasaan ang dahilan? Dahil, very good, sa kanya. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit walang naintindihan. Yan ang cause, kusatibo. Pang-abay kusatibo po natin. Okay? Next example, dahil sa iyo ay natuto akong magmahal. Okay? So, ano yung pang-abay po na, pandiwa po natin dito? Action? Tama, magmahal. Okay, ngayon, tanong. Okay? Nasaan po yung sumasagot sa tanong na cause? Saan yung dahilan? Okay? Okay, dahil sa iyo. Ayan. Dahil sa iyo. O di naman kaya, pwede rin ditong isama ang salitang natuto. Okay? Kanino natuto? Anong dahilan sa pagkatuto? Dahil sa iyo. Tandaan, pag sinabi po natin pang-abay kusatibo, nagbibigay yan ng dahilan sa mga pangyayari o nagbibigay ng dahilan dun sa pandiwa po natin. Kusatibo dahil nagpapakita ng dahilan o cause. Okay? Next. Ito naman yung tinatawag po nating pang-abay kondisyonal. Pag sinabi naman po nating pang-abay kondisyonal, nagsasaad naman yan ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. So, pinapakita dyan yung mga salita na kagaya ng kung, kapag, pag, at pagka. Bago gawin ang kilos, mayroon munang kondisyon na hinihingi. Yan po ang tinatawag po nating pang-abay na kondisyonal. Halimbawa, let's say, ang pangdiwa po natin ay aalis. Aalis ako. Ayan ang pandiwa po natin o yung action po natin. Ngayon, tandaan, pag sinabing conditional, mayroon munang kondisyon na hinihingi bago mangyari ang pandiwa. Which is, sa example natin na ito, yung salita o pandiwa na aalis. Aalis ako, ngayon, lagyan mo ng kondisyon. O let's say, kung aalis ka rin. Okay? Ngayon, pansinin po natin, ito yung ating pandiwa, aalis ako. Ginamitan ng salitang kung, aalis ka rin. Mayroong kondisyon na hinihingi bago mangyari ang pandiwa. O halimbawa, ganito naman, isang example pa.
Sasaya lang ako, ayan, kapag dumating ka na. Pasensya na po kayo sa sulat ha. Okay, halimbawa yung example natin. Sasaya lang ako kapag dumating ka na. Nasaan yung ating pandiwa o action word dito? Tama, sasaya. Ngayon, ano yung condition na hinihingi? Mayroon bang condition na hinihingi? Mayroon. Ayan. Yun yung setang kapag dumating ka na. So it means, bago mangyari ang pandiwa, mayroon munang kondisyon o mayroon munang dapat mangyari. At ang kondisyon natin dito ay kapag dumating ka na. Sasaya lang kapag dumating ka na. May kondisyon na hinihingi, ang tawag po natin dyan ay pang-abay na kondisyonal. Next, ito naman yung pang-abay na panang-ayon. Madali lang naman ang pang-abay panang-ayon. Nagsasaad lang ito ng pagsang-ayon sa isang pandiwa o pang-uri. Ginagamit sa pang-abay na panang-ayon ay mga salitang oo, opo, tunay, talaga, totoo, sadya, at iba pang mga salita na nagsasang-ayon o nagbibigay pagsang-ayon o pag-agree sa isang bagay. O halimbawa, totoong masaya. Okay? Totoo, pang-abay na panang-ayon, masaya, yun yung pang-uri po natin. Okay? O, halimbawa, talagang tumakbo. Talagang tumakbo siya ng mabilis. Okay? Paano tumakbo? Talaga, talaga. Sumasang-ayon na talagang tumakbo. Pandiwa po natin. Tandaan ha, pag sinabi po natin panang-ayon, sumasang-ayon sa pandiwa, yung sumasang-ayon sa pandiwa o pang-uri o kapwa pang-abay po nito. Okay, panang-ayon, pagsang-ayon. Ginagamitan ng mga salitang oo, opo, tunay, talaga, totoo, sadya, at iba pa na lumaagree. Okay? Next. Ito naman, yung tinatawag na pang-sampung uri ng pang-abay, ang pananggi. Kung may pagsang-ayon, mayroon tayong pananggi. Madali lang po yung dalawang yan ha. Pag sinabi pagsang-ayon, pag-agree. Pag sinabi naman pananggi, disagree. Pang-abay ng nagsasaad ng pagtanggi. Ngayon, halimbawa, ito yung example natin. Hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi ng kasabihan na iyan. Okay? Ngayon, nasaan yung pandiwa po natin dito? Okay, hindi daw siya, ayan, pandiwa natin, sinasabi. Okay, ngayon, nasaan yung tumatanggi? Okay, nagsasaad ng pagtanggi. Okay, salitang hindi ako sang-ayon. Okay, ibig sabihin, hindi niya tanggap yung pandiwa. Yan po yung tinatawag na pang-abay, pananggi. Next, ayaw ko maniwala sa mga sinasabi mo. Okay, nasaan muna yung pandiwa po natin? Tama. Ayaw maniwala. Yan. Okay, ngayon, tignan. Meron po bang nagbibigay ng salita? Meron po bang salita dito na nagbibigay ng pagtanggi? Mayroon. Ito yung salitang ayaw. Okay? So, yan po yung tinatawag po nating pananggi. Kung yung pagsang-ayon, pag-agree. Pag sinabi naman natin pananggi, pag-disagree. Okay? So, next. Last one. Di ba? Bilis lang. Ito naman yung tinatawag na pang-abay na panggaano. Pag sinabi naman natin panggaano, ito yung mga salita na nagpapakita ng sukat o timbang ng isang bagay. Okay? Pag sinabi po natin pang-abay panggaano, okay, sinasaad po nito yung sukat o timbang kadalasan ng pandiwa. Halimbawa, ayan, nadagdagan ang timbang ko ng 4 na kilo. Okay? Nasaan po dito yung ating tinutukoy? Okay? Ito yung salitang nadagdagan. Okay? Ngayon, nadagdagan ng ilan? Okay? Tandaan nyo ha? Pag sinabi po natin panggaano, meron din sinasagutan na tanong yan. Okay? Kung yung pamanahon, panahon, kailan, panlunan, lugar, saan, panggaano, okay, ay pamaraan, paano yung paraan, it means sinasagot yung tanong na paano, ayan. Pag sinabi naman natin panggaano, sinasagot niya yung tanong na ilan. Ilan na sukat o timbang. Okay? So, nadagdagan ng ilan? Very good, ng 4 na kilo. So, ito yung nagpapakita ng sukat o timbang
Yan po yung tinatawag po nating pang-abay na panggaano. May sukat o timbang. O halimbawa, paano naman kapag ganito? Uminom ka ng 8 basong tubig araw-araw. Okay? Nasaan yung pandiwa po natin? Very good. Uminom. Ngayon, tanong, ilan? Okay? Ito yung salitang 8 baso o 8 baso. Okay? So, yung nagpapakita ng sukat, timbang o bilang, ang tawag po natin dyan ay panggaano. Gaano karaming, gaano kakunti, gaano kalaki, gaano kaliit, gaano kabigat. Ganoon po yun. Kaya siya tinawag na panggaano. Next example, inabot ako ng kalahating araw sa pagtatanim o ng mangga. O sige, halimbawa, pagtatanim ng mangga. Inabot ako ng kalahating araw sa pagtatanim ng mangga. Okay, ngayon, nasan po yung pandiwa po natin dyan? Tama, pagtatanim. Okay, pagtatanim. Ngayon, nasan dyan yung sumasagot sa tanong na sukat o timbang? Timbang, wala. Sukat, wala rin. Pero mayroong bilang, tama? Kaya, nasaan yung bilang po natin dyan? Kalahating, okay, kalahating araw, okay? So, tandaan, pag sinabi po natin panggaano, sumasagot sa tanong na ilan, okay? O di naman kaya gaano, gaano kalaki, gaano kaliit, gaano karami, gaano kakunti, gaano kalaki, gaano kaliit, gaano karami, gaano kakunti, maging kung ilan. Okay, so yun po yung tawag na pang-abay panggaano. Okay, so ulitin nga po natin, ilan ulit yung uri ng pang-abay po natin? Meron po tayong 11 o 11. Okay, una, tinatawag na pang-abay pamanahon kapag sinasagot kung kailan ginawa ang pandiwa po natin. Pangalawa, pang-abay panlunan kung saan ginawa ang pandiwa po natin. Pangatlo, pang-abay pamaraan naman ay sumasagot sa tanong na paano? Paano ang paraan kung paano ginawa ang pandiwa? Next, pang-agam. Pag sinabi po natin pang-abay pang-agam, yan ay nagpapakita ng walang kasiguraduhan o walang katiyakan. Okay? Next, pang-lima, ito yung tinatawag natin na mga enclitic. Ang enclitic ay mga salita o kataga sa Pilipino na walang kahulugan pero nakakapagpalawak ng meaning pag dinaragdag sila sa pangungusap. Pang-anim naman, tinatawag na benepektibo from the word itself. Benepektibo, benefit, ibig sabihin, pakinabang. Pinangungunahan ng mga salitang para kay, para sa, para kina, o para magpakita ng benepisyo o tatanggap dun sa aksyon o kilos po natin. Pang-pito ay yung tinatawag na kusatibo. Pag sinabi po natin kusatibo, cause, ibig sabihin, nagpapakita ng dahilan. Pinangungunahan ito ng mga salitang kagaya ng dahil sa o dahil kay. Ibig sabihin, mayroong dahilan. Dahilan, cause, kusatibo po ang tawag po natin dyan. Pang-anim naman ay yung tinatawag na pang-abay na conditional. Pag sinabi naman natin pang-abay conditional, yan ay mga pang-abay na nagpapakita muna ng kondisyon bago gawin ang pandiwa. Ibig sabihin, may kondisyon munang kailangan ma-meet, okay, para maisagawa yung pandiwa po natin. Next, ito naman yung tinatawag na pang-abay panang-ayon. Nagpapakita yan o nagsasaad yan ng pagsang-ayon o pag-agree dun sa pandiwa o pang-uri po natin. Panang-ayon, ibig sabihin, nag-agree. Yan ang mga salitang kagaya ng tunay, talaga, oo, opo. Okay, mga salita nagpapakita ng pagsang-ayon. Pang-sampu ay yung tinatawag po natin naman pananggi. Kung may pagsang-ayon o panang-ayon, meron naman pananggi. Ibig sabihin, ito yung tumatanggi o nagdi-disagree dun sa pang-uri o pandiwa po natin. Okay? Halimbawa nito ay di sang-ayon, okay? Kaya hindi, ayaw. Yung mga yan yung tinatawag po natin pang-abay na pananggi. And panghuli, pang-11 o pang-11, ito naman yung tinatawag na pang-abay panggaano. Nagpapakita na niya sukat o timbang sa ating pandiwa. Halimbawa, bumili ako ng 1 kilong bigas. Bumili ako ng 1 kilong bigas. Nasaan yung pandiwa natin?
Action word, tama, bumili. Ngayon, bumili. Okay, gaano o ilan yung binili? Bumili ng 1 kilong bigas. Yung salitang 1 kilong bigas ay nagpapakita kung gaano karami. Okay? Yung binili sa pandiwa po natin. Ibig sabihin, pang-abay panggaano, nagsasaad na sukat o timbang. Sinasagutan ang tanong na ilan. Okay? So next, subukan mo natin sagutin ito bago po tayo magtapos. So kung meron po kayong questions, no, feel free on next week para po magtanong po sa akin. Kung merong hindi malinaw, hindi naintindihan, sabihin lang po ito sa akin. Okay? So habang nasa bahay, habang pinapanood po ito, pwede kayong sumabay sa pagsagot. Subukan natin. Halimbawa, kung ang pang-abay na ito ay nagsasaad na sukat o timbang, anong tawag natin dyan? Tama, pang-abay, panggaano. Next, paano naman kapag yan ay nagsasaad ng dahilan kung bakit nangyari ang kilos, dahilan o cause? Ano pong tawag po natin dyan? Pang-abay na tama, pang-abay, causatibo. Okay? Next, ito naman yung pang-abay na sumasagot sa tanong na kailan. Paano kapag yung pang-abay sumasagot sa tanong na kailan? Halimbawa, bumili ako kahapon. Yung salitang kahapon. Bumili ako kahapon. Pandiwa is bumili. Sumasagot sa tanong na kailan? Kahapon. Anong tawag natin sa pang-abay na iyon? Yan ay, very good, pang-abay, pamanahon. Next, pang-abay naman na sumasagot sa tanong na paano. Paano ginawa ang kilos? Paano ginagawa ang kilos? Paano gagawin ang kilos? Paano yung paraan ng paggawa sa pandiwa? Ang tawag natin dyan ay pang-abay, pamaraan. Okay? Next, halimbawa, pag ganito naman, pinangungunahan ng mga salitang para sa o para kay. May tatanggap ng kilos, mayroong magbe-benefit. Ang tawag natin dyan ay pang-abay na benepektibo. Okay. Next, ito naman yung mga kataga sa Pilipino na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangusap. Ang mga kataga na ito ay walang kahulugan sa kanilang sarili, pero nakapagdaragdag ng meaning sa isang pangusap o sa mga salita. Ang tawag po natin sa mga yan ay, very good, inclitic po. Next. Paano naman kapag ang pang-abay ay sumasagot sa tanong na saan? Saan ginawa ang kilos? Diba? Pag pamanahon, panahon ng tinatanong. Kailan? Paano naman kaya kapag saan? Okay, yan po ay pang-abay panlunan. Panlunan means lugar. Saan ginawa ang kilos? Then, next, nagsasaad naman ito ng pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan. Ano kaya ang tawag po natin dyan? Pag nag-aagam-agam ng isang tao, agam-agam means parang walang kasiguraduhan. Ang tawag po natin dyan ay, very good, pang-agam. Okay? Then, sumunod, paano naman kapag ganito? Pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi. Ibig sabihin, tama, pananggi ang tawag natin dyan. Eh, paano naman kapag ganito? Halimbawa ng pangungusap, bumili ako ng 1 kilong bigas. Ang pang-abay natin ay 1 kilo. Nagsasaad ng sukat o timbang. Ang tawag natin dyan ay pang-abay, pang-gaano. Okay. Maraming salamat sa pakikinig. Naway meron po kayo natutunan sa araw na ito sa ating topic. Kung mayroong mga bagay na nalilito o nalilituhan, hindi mahunawaan, o kumbaga parang nahihirapan, sabihin lang po sa akin para masagot natin ang inyong mga katanungan. Punta naman tayo ngayon dito sa inyong pamantayang pangganap o performance task. Ito po yung instruction o panuto kung paano po siya gagawin. So una, kayo ay gagawa ng isang pagbabahagi mula sa 4 na panitikan na ating tinalakay. So pipili po kayo ng isa doon sa 4 na panitikan po natin. Ano yung mga 4 na panitikan? Una, parabola ng kalibughang anak. Pangalawa, tula ni Mahatma Gandhi. Pangatlo, maikling kwento na sino ang nagkaloob. Pang-apat, itong simhasa ng Batisi. So pili kayo ng pili kayo ng isa doon sa 4 na iyon. At sagutin, gamit ang video presentation, ang mga sumusunod na tanong. Halimbawa, unang tanong, bakit ito ang napili mo? Ipaliwanag. O bakit ito nagustuhan mo? Pangalawang tanong, ano ang aral na iyong natutunan mula sa panitikan ito? Ano yung mensahe na natutunan mo? Panghuli, paano mo magagamit ang mga aral na iyong natutunan sa iyong buhay? So it means, paano mo maisa sa buhay o ma-apply sa buhay mo yung lesson ng kwento.
So, yan yung tatlong guided questions na kailangan po natin masagot sa ating video presentation na inyong isisend po sa atin. Okay? So, ano po yung rubrics po natin dyan? For a total of 100, mahati po yan sa tatlo. 50% presentation, papasok dyan kung gaano ka kahusay sa pagde-deliver, kung ano yung ginamit mong paraan, o kung paano mo inedit yung iyong ginawa para mas mapaganda. It means 50% the overall presentation po iyon. Next, 30% naman ay ang kabuuan o nilalaman. So, dito papasok yung message o di naman kaya yung sagot sa tanong po na binigay ko sa inyo. So, kung gaano kaganda yung sagot ninyo, so dyan po papasok yan, kabuuan o nilalaman. At syempre, para mabuo ang 100%, 50-30, kulang na lang ng 20%, yan po ay papasok sa pagpasa sa takdang oras. So, 50-30-20 for a total of 100%. Okay, ngayon, tanong, sir, kailan po ba ipapasa? Tulad na sabi ko, hindi naman gaanong kakomplikado ang ating performance task kasi ang pinakalayunin ng performance task natin ay para makita kung naunawaan ninyo yung mga panitikan at syempre, pinakamahalaga, kung paano mo magagamit sa iyong buhay. Kung masagot mo yung pangatlong katanungan po natin sa performance task na ito, sana gawin niyo po sa mga buhay po ninyo. Sana i-apply po natin yung aral ng kwento kasi wala naman yung ibang hangad sa atin kundi kabutihan o makapagbigay ng magandang turo po sa atin. Ngayon, para po sa ating pagsusumite ng ating pamantayang pangganap, sorry, mali yung nakalagay dyan ng programang pangradyo. Disregard nyo na lang yan. So yung ating pamantayang pangganap ay sasubmit po natin sa araw ng February 14, 2025, Valentine's Day, araw ng mga puso. So sana po lahat ay makapagpasa, no? Especially yung mga naluhuli sa pagpasa ng performance task, please pass on time, no? Kasi para sumaya naman si Sir sa Valentine's, no? Okay. So, galingan niyo po lahat. Maraming salamat muli. Ako po si Ginoong Aaron G. Tolentino na nag-iwan sa inyo ng patagang ang buhay ay weather lang. Pero kidding aside, no? Pasensya na sa ating video presentation. Talaga nagkulang lang tayo sa oras sa face-to-face class dahil sa mga events and activities po natin. Di bale sa mga susunod na pagkikita po natin, ako ay babawi po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Naway meron na unawaan, naintindihan ngayong araw na ito. Muli, keep safe everyone. God bless. Maraming salamat po.